Sobra nakaka-bless yung ginagawa ng Panginoon sa ating lahat. Sa umpisa pa lang, sa opening prayer pa lang, sa praise and worship, talagang God is so good. He's holy. Amen. Talagang sa Kanya na nararapat o sa Kanya lang talaga dapat natin ibigay ang highest praise. Ano po? Hindi po kung kanino, hindi po sa akin, hindi kay Gaspar, hindi kay Ate Glo, kundi sa Lord lang natin ibigay. We need to give all to the Lord. Yun nga yung sinabi ko sa inyo kanina, are we serving the Lord? Are we giving our best to our Lord? And before we dive into our text and title po ng ating mensahe, tayo po muna ay yumuko at tayo po ay manalangin. Sige po, yes Lord, hallelujah, hallelujah Father God, hallelujah Jesus, hallelujah Holy Spirit. O God, muli papasalamat kami sa oras na ito at tunay nga po Panginoon na Ikaw lamang po ang nag-iisa. Ikaw lamang po ang nag-iisang banal. You are holy, O God. You are worthy of our praise, O God. Maraming salamat sa lahat. Sa ginawa mo at gagawin pa, maraming salamat. Panginoon, sa oras na ito, O Lord, hinihiling po namin ang iyong banal na presensya na ang iyong mga salita ay tumimo sa pinakamatabang parte ng aming puso at ito po ay amin pong maisapamuhay, O Lord, na ito po ay hindi lamang po namin mapakinggan. Ito po ay maisapamuhay namin at ito po ay magsilbing kalakasan, encouragement sa aming lahat. I-ready mo po kami lahat, O Lord. And sa oras na ito, dinadalangin po namin na Ikaw po ang magsalita and be the speaker, Panginoon, upang i-bless mo ang iyong mga anak. At sa oras na ito, pinagkakatiwala po namin sa iyong lahat-lahat through your Son, Jesus Christ. With the leading anointing of the Holy Spirit. Amen, amen. So yun nga po, sabi nga po ni Ate Angel kanina, yung Bible study na nangyari po. Ate Bea. May Ate Bea, Bible study po na nangyari kayo sa mga Castillo Emilia family. Talaga po sobrang napakaganda. Napakaganda po ng ating Bible study. At sa oras po na ito na ang title po ng ating ang ating message sa araw na ito o sa oras na ito ay Are we giving our best to God? Are we giving our best to God? Isa yata yung nagbibigay ng best sa ating Panginoon. Are we giving our best to our Lord? Amen. Are we giving our best to the Lord? Amen. Amen. So dapat po talaga ibigay po natin ang best natin sa ating Panginoon. Napaka-timely na yung best po natin based po doon sa pag-aaral ng Bible studies, hindi lang po ito naka-base sa pagbibigay natin. Ano po? Yun nga yung ating topic nun sa praise and worship, sa ating Bible study, sa tithes and offering. Di ba? Na talagang hindi lang po doon naka-base ang pagbibigay natin ng ating best. Napakadami po ng form para po maipadama natin o maibigay natin yung pagmamahal natin o yung the best natin para sa ating Panginoon. And before that po, you all know what happened to Ate Kate last July 2. Nagkameron po siya ng aksidente at tulad nga po ng message ko 2 weeks or 3 weeks ago. And there are times in our lives na God removes something na meron siyang tatanggalin sa buhay natin. At alam naman po natin na pag may tinanggal ang ating Panginoon, meron siyang ipapalit. And like what happened to Ate Kate, na aksidente siya, na yun nga, dyan sa Beverly, na total wreck ang sasakyan niya, at dinala po siya sa ER kasi masakit po yung dibdib niya at saka yung liig niya. Pero ang isang maganda dito, yung isang nakaka-amaze, how God works in our midst. Nung panahon na yon, talagang God orchestrated everything. Nung panahon na yun, wala akong trabaho.
Wala akong pasok. Nung panahon na yon, kailangan ko ng makakatulong. Nung panahon na yon, is talagang sinong nalapitan ko? Pero ang Lord gumawa ng paraan. Ang sabi niya, God is moving in so many mysterious ways. Ano po? Talagang nakaka-amaze. Nung panahon na yon, kung may pasok po ako, sinong tutulong kay Educate? Di po ba wala? O siguro meron, pero alam niyo yun, talagang ang hirap. Kasi alam naman po natin lahat, hindi po natin basta pagkatawag, nandiyan na kaagad. Kumbaga talagang it will take time. Pero nakaka-amaze yung pagkilos ng Lord. Nasabi nga sa Romans 8:28, everything works together for good for those who love God, who are called according to His purpose. Diba? Wala akong pasok noon, kaya nakapunta ako. Kailangan ko ng makakatulong, wala kasing, nasa gitna po kasi yung sasakyan, wala po magtutulak. Binigyan ako ng instrumento ng Lord. Gumamit ng instrumento ang Lord ng tao. Dumaan lang ako dyan sa tindahan. Nakausap ko lang si Lester, yung may-ari ng restaurant sa mga tao. Siya yung nag-offer mismo na, sige, samahan kita. Itutulak natin yung sasakyan ng asawa mo para makatabi. Alam mo yung parang out of nowhere na, wow, Lord, thank you. Kasi kung wala, ang hirap itulak. Hindi po yung manubela ng sasakyan. So talaga kung ako lang yung magtutulak, baka hindi ko po may tulak, napakabigat. Siguro po kung bubuhatin ko, kakayanin ko. Pero kung tutulak ko, baka po mahirapan ako. Di po ba? So talagang napakagaling po ng Lord. At hindi lamang po yun, ang nakaka-amaze pa. The next day. I'm not bragging it. Hindi ko pinagyayabang. Natukagan pagkakaroon natin. Hindi po ako nagyayabang. Nagyayabang po ako ngayon dahil ang galing ng Lord. Yes. Yung ginawa ng Lord after nung maaksidente, after noon, kinabukasan, alam niyo po ang nangyari? Binigyan po kaagad ng Lord ng another blessing si Ate Kate. Di ba? Yung talagang yung goodness ng Lord, yung faithfulness ng Lord, alam ng Lord kung ano yung pangangailangan natin at kailangan po ni Ate Kate ang sasakyan kasi kung wala akong sasakyan, hindi ko po siya mahatid, hindi mahatid ni Ate Kate. So, Ate Ali, so wala po talagang maghahatid sa kanya. At alam ng Lord, dahil wala kang sasakyan, ipoprovide kita. Ipinagyayabang ko to kasi pinagyayabang ko si Lord. Pinagyayabang ko si Lord kasi napakagaling niya. Yes. Hindi yan magagawa ng tao. Ang tanging Panginoon lamang ang makagawa niyan. Diba? God is so good talaga. Sasakyan, sabi nga nila, sasakyan lang. Pero yung buhay na binigay ng Lord, isang beses lang tayo mabubuhay, Yung sasakyan, mapapaldan pa natin yan. Pero sabi ko nga, pag merong isinaradong pinto ang ating Panginoon, meron siyang bubuksan na much better pa. Amen. Amen. So talagang may bubuksan ang ating Panginoon na panibago. Ayan, yun nga lagi ko sinasabi kay Angel. At Angel, kung hindi ka bigyan ng Panginoon ng Toyota, alam ko bibigyan ka ng Lord ng Ferrari. Di ba, Angel? Di ba? Talagang, bakit? Di ba? Napakadami. Pag ang Lord, i-bless ka. Pag sinabi ng Lord, i-bless ka. I-bless at i-bless ka ng Lord. Pag may tinanggal sa iyo ng Lord na isa, may papalit sa iyo hindi lang isa. Minsan, 2, 3 pa. Ma-amaze ka na lang. And you know what? Sometimes God allowed things to happen in our lives. Talagang inaalaw ng Lord minsan na ang Panginoon meron tanggalin sa ating buhay na kung alam ng Lord na ito hindi makakabuti sa atin, tatanggalin at tatanggalin ito ng ating Panginoon. Amen. God knows everything kung ano yung makakabuti sa ating lahat. Di po ba? He will remove something but He will give us more than what we have before. Di po ba? Ako, na-aksidente rin. Tinanggal sa akin yung sasakyan. Binigyan ako ng panibagong sasakyan. Tinanggal ako sa dati kong trabaho.
Pero mas binigyan ako ng Lord na mas magandang trabaho, mas mabait na amo. Dahil ayaw ng Lord, tayong mga anak ng ating Panginoon, ayaw ng Lord na tayo'y nahihirapan. Ang gusto ng ating Panginoon, tayo ay kanyang i-bless lagi. Basta tayo ay sumunod sa ating Panginoon. And tandaan po natin yan. God is always faithful to us. Pag may tinanggal, may darating na bago. And in time like this po, lahat po tayo, we all have trials, challenges in our lives, problems. Pero lagi ko nga po sinasabi, pag may tinanggal ang ating Panginoon, it doesn't necessarily mean na God is punishing us. Hindi po tayo tinatanggalan ng ating Panginoon dahil hindi tayo mahal ng ating Panginoon. Tinatanggal ng Panginoon ang isang bagay sa atin upang bigyan tayo ng mas maganda, mas marami, at tinatanggal ng Panginoon ng isang bagay to make us grow. At para ipaalam ng Lord, Renel, Ate Olive, ako lamang ang makakagawa ng bagay na ito. At alam ko, Ate Olive, na ito lamang, ito ang mangyayari. Kasi alam ng Lord ang pangangailangan natin. Alam ng Lord kung ano ang laman ng ating puso. The question is, pero before po yan, nasabi niya po sa ating text, mula po sa Genesis, if it's ready at the angel, mula po sa Genesis chapter 4, verses 1 to 7. This is the written account of Adam's family line. When God created mankind, He made them in the likeness of God. He created them, male and female, and blessed them. And He named them mankind. When they were created, when Adam had lived 130 years, he had a son in his own likeness, in his own image, and he named him Seth. Is it chapter 4, ate pala, please? Chapter 4, verses 1 to 7. Ito, basahin ko po. Genesis So ito ba yung sabi sa chapter 4 verses 1 to 7. Adam made love to his wife Eve, and she became pregnant and gave birth to Cain. She said, "With the help of the Lord, I have brought forth a man." Later she gave birth to his brother Abel. Now Abel kept flocks and Cain worked the soil. In the course of time, Cain brought some of the fruits of the soil as an offering to the Lord. 4. And Abel also brought an offering, fat portion from some of the firstborn of his flock. The Lord looked with favor on Abel and his offering. But on Cain and his offering, he did not look with favor. So Cain was very angry, and his face was downcast. When the Lord said to Cain, "Why are you angry? Why is your face downcast? If you do what is right, will you not be accepted? But if you do not do what is right, sin is crouching at your door. It desires you have you, but you must rule over it." Yan po yung ating text sa oras na ito. Pero sabi ko nga po, before we dive into that verse, I have a question po. Lahat po tayo, nasabi ko nga, dumadaan po tayo sa trials, challenges, pain, problem ng ating buhay. Ang question ko po is, kapag dumadaan po tayo sa mga gantong uri ng mga challenges sa ating buhay, kanino po ba tayo lumalapit? Kanino po ba tayo tumatawag? Huwag po tayo tumulad sa ibang tao, lalo-lalo na pa ito po lagi po natin maririnig ito sa mga Pilipino, lalo-lalo na po sa Pilipinas. Pag tayo po ay dumadaan ng problema o whatever na kung ano man po sa ating buhay, ay, bahala na si Batman. Di ba? Narinig na po ba yan? Bahala na si Batman. Bahala na kung anong meron. Di po ba? Kumbaga, yung ibang tao, nagre-rely po sila sa kanilang sariling kakayanan. Yung ibang tao, nagre-rely sa kanilang sariling skills or talents. Sabi nila, ay, kayang-kaya ko to. Kayang-kaya kong lagpasan to. Pero merong mga bagay sa ating buhay
na kailangan po natin ng ating Panginoon upang mapagtagumpayan po natin ang mga bagay na humahadlang sa atin. Yung mga problems na yung mga challenges sa ating buhay, kailangan po natin ng Lord. Ang sabi nga po sa salita ng ating Panginoon, do not lean on your own understanding. Kailangan po lagi po tayong tumawag sa ating Panginoon. Kailangan po tayo, kumapit po tayo sa ating Panginoon. Wag po tayo kumapit siya katulad ng iba sa mga kultura ng iba. Nakita niyo na po ba yung ano? Wag po tayo pagpasok po natin sa isang store. Usually po ano po makikita natin sa isang store, lalo-lalo na po sa atin. Alam niyo na po ba yan? Ha? Hip-hop tayo. Yung pusang hip-hop. Pagpasok niyo po sa mga Chinese store, Yeah. di ba may pusa na nakaganyan? Pusang hip-hop ang tawag po doon eh. Yung gumaganya, yeah. Wag po tayo mag-rely sa ganung mga uri ng bagay. Yeah. O yung mga nakalagay sa pinto, yung bagwa. Alam niyo po ba yung bagwa? Bago. Yung bilog. Yung bilog na ganyan. Yung may salamin sa gitna. Yung may salamin sa gitna. Yung po yung tinatawag na bagwa. Pula. Bagwa. Yung kulay pula. Kailangan may ganun Di ba? dito. Bagwa. Bagwa. Di ba? Madami po sa atin lalo-lalo na yung mga tao ng mga sinauna, napakahilig po nila sa mga premonition, ano po, Mamahiin. mga pamahiin. Katulad na lang po yung nung kami po hindi pa nakakilala na etiquette ng bilang Kristiyano. Yung stairs, oro, plata, mata ba yun? Yes. Oro, plata, mata. Dapat Oro, magsasama. plata, mata. Dapat daw po sasakto yung stairs. Na pag tama kong oro, plata, Mata. mata. So kailangan daw po, yun lang ang masusunod. Gold, silver, and death. Yes. Di ba? Di ba? Yes. Pero O tayo, dapat babagsak. ang ibang tao doon sila nagre-rely, doon sila kumakapit, doon sila May naniniwala sa mga bagay na yun. Pero tayo, saan po ba tayo naniniwala? Tayo po ay naniniwala lamang sa isa. At yan pong isang yan ay naniniwala tayo kung ano ang kayang gawin ng ating Panginoon sa ating buhay. Hindi po tayo naniniwala sa mga oro, plata man yan, sa pusang hip-hop na yan, sa mga bagwa na yan. Ang sabi ng ating Panginoon, pag ikaw ay pagpapalain ko, pagpapalain ka ng ating Panginoon. Saan ka mong pumunta, saan ka mong naroon. Pag sinabi ng Lord na pagpapalain ka. Amen. At yan ang pangako ng ating Panginoon sa ating lahat. Wag po tayong maniwala sa mga sinasabi ng iba, sa mga paniniwala ng iba. Kumapit po tayo sa ating Panginoon. Tumawag po tayo sa ating Panginoon. Doon po natin ilagay yung ating tiwala sa ating Panginoon. Di po ba wag po kung saan-saan. Tulad na lang po, isang example po. Ang buhay po ni Noe, alam ko po, na we all know the story of Noe. At si Noe po, humawak lamang sa sinabi ng ating Panginoon. Napakadami. In spite of everything, yung challenges na kinaharap niya, yung rejection, yung lack of support, pero si Noe, ang tanging pinanghawakan niya lamang po, ang tanging tiwala lamang po niya ay binigay niya sa ating Panginoon. Dahil alam niya ang Panginoon, pag sinabi ng ating Lord, gagawin niya. And like po, yun nga, yung last message po ni Kuya Jomar last week o last 2 weeks ago, yung buhay po ni Daniel sa kabila ng lahat na nandyan ang leon, pero saan po siya nagtiwala? Sa ating Panginoon. Si David, napakadami po ng valley in his life, yung mga challenges na pinagdaanan ni Haring David. Pero kanino po siya nagtiwala? Sa ating Panginoon. Si Shadrach, Meshach, Abednego. Wala pong nangyari sa kanila. Kanino po sila nagtiwala? Sa ating Panginoon. Si Job, kanino po nagtiwala? He has health, he has wealth, at yung mga bagay na tinanggal ng ating Panginoon. In the span of 7 days, inalis ng ating Panginoon, dumaan siya sa anong uri ng pagsubok, mga trials, challenges, faith sa kanyang buhay, namatay ang kanyang pamilya. Pero saan po siya nagtiwala? Sino ang kanyang pinanghawakan? Sino ang kanyang hinawakan? Ang ating Panginoon. At tayo, ngayon sa oras na ito, dumadaan tayo sa mga bagay na yan. Kanino tayo magtitiwala? Dapat po tayo ay magtiwala sa ating Panginoon. Where do we put our trust?
Where do we hold on to? Is it sa people o sa Panginoon? Sa tao o sa Panginoon? Kanino po natin ibinibigay ang tiwala natin? Sa Diyos o sa tao? Sa Diyos. Amen. Dapat po ibigay po natin ang lahat sa ating Panginoon. Magtiwala po tayo sa ating Panginoon. Kaya nga po sabi dito sa 2 Peter chapter 3 verse 13, but in keeping with His promises, we are looking forward to a new heaven and a new earth where righteousness dwells. Alam niyo po, ang ibig po sabihin, hindi po dito yung goal po natin, hindi po dito. Dapat daw po yung goal natin is yung future na mas maganda. Yung future na mas okay. Hindi po natin matatagpuan ang kinabukasan po natin dito sa mundong ibabaw. Hindi po natin matatagpuan ang gusto natin dito. Siguro, ibibigay lang sa atin ng ating Panginoon, pero hindi po natin matatagpuan dito sa mundo ang lahat ng bagay. Matatagpuan lamang po natin ang future natin sa ating Panginoon. Only God can satisfy us. Napakadaming bagay na meron tayo, pero minsan hindi pa rin tayo masaya. Laging kulang at kulang. Pero sabi ko nga, only God can satisfy us. Kailangan tingnan natin kung ano yung ibibigay sa atin bago ng ating Panginoon. Ang sabi nga sa salita ng ating Panginoon, let's sing a new song. Dapat laging bago. Bagong luma. Ang sabi nga. Dapat po ang tingnan natin kung ano yung kinakaharap natin, kung ano yung ibibigay ng ating Panginoon pagdating ng araw na yan. Dapat mag-look forward tayo kung anong kayang gawin ng ating Panginoon. Dapat ang lagi po natin tingnan ay ang ating Panginoon na siya lamang po makakagawa ng lahat ng bagay. At tanging, sabi ko nga, at tanging kay Kristo lamang po natin matatagpuan ang lahat ng bagay na yan. At alam niyo po mga minamahal kong kapatid, our journey here on earth, our journey in life should be full of joy. Dapat po, habang nandito tayo sa mundong ibabaw na ipinagkakalob sa atin ng Panginoon, dapat daw po tayo ay full of joy. Dapat po lagi tayong masaya. Sa kabila ng ating pinagdadaanan, sa kabila ng challenges sa ating buhay, sa kabila ng pain, sa kabila ng mga trials na yan, dapat daw po lagi tayong masaya. Anong sabi doon? The joy of the Lord is my strength. Dahil alam naman natin, lahat ng kalakasan, lahat ng mga problem na yan, lahat natin pinagdadaanan, kayang-kayang solusyonan ng ating Panginoon. Basta po tayo ay magtiwala lamang sa ating Panginoon. Dahil alam po natin, ang sabi ko nga lagi, matapos po tayo subukan ng ating Panginoon. Ano ang kapalit? Pagpapala po ang ibibigay ng ating Panginoon. Kanyang pong kabuti ang ating Panginoon. Amen? All we need to do is put our trust to the Lord. Yung journey po natin, isang example. Kapag po tayo, sino po nang nakapunta dito ng cruise? Yung sa barko. Amen? Sina Ate Glo, tsaka si Kuya Sam. Basta cruise na rin. Basta cruise. Di mo ba? Basta cruise. Sa isang cruise po, like yung napuntahan po nila ate, kuya, hindi ka lang naman basta pupunta ng cruise na yon, o hindi mag-ano ang mga captain o yung may-ari ng cruise na yon, na basta lang may isang upuan, isang kama, tapos na. Anong ilalagay ng mga cruise ship na yan, ng mga may-ari na yan, ng mga members na yan, ng mga staff na yan, doon sa cruise na yun, para maging masaya ang paglalakbay mo kung 2 days o 3 days ang paglalakbay mo sa gitna ng karagatan. Di ba napakadami po nilang ilalagay? Maglalagay sila ng ng entertainment area. Nandyan yung pool, nandyan yung bilyaran, nandyan yung ping-pong, para hindi po mainip yung mga tao.
Meron din pong inalagay sila para po ma-entertain kayo. Maglalagay din po sila ng parang bar, yung comedy bar, na nandun yung mga tao. Na Karaoke din. may karaoke din. Makikita niyo po yung ginagawa ng Lord na minsan magpupros tayo, minsan pupunta tayo sa isang lugar na alam ng Lord na meron tayong problema, pero gagamit ang Lord ng paraan para sa oras na yon, o dahil may problema ka, Atiglo, papasiyahin kita. Maglalagay ako dyan ng comedy bar para naman tatawa ka. Di ba? Dahil si Kuya Roy ay mahilig sa sports, okay. Isama mo na si Kuya Jomar, sa gitna ng karagatan, nandun kayo sa cruise ship, mamingwit kayo at manghuli kayo ng mackerel at ng sardinas dyan. Nakalata pa. Di ba? Nakalata pa daw. Ready-made na. Sigurado. Diba? Gagawa at gagawa ang paraan ng Panginoon. Ano yung makikita yung gaano kagaling ang ating Panginoon? Yes. Di ba? Si Replano. Di ba? Nasa taas tayo ng Himpapawid. Tagalog. Himpapawid. Nasa taas tayo ng Himpapawid. 14 hours, 16 hours, kami po nakaranas 23 hours travel. Kung walang video, kung walang TV, anong gagawin namin? Napakahirap namang mabigat dahil napakaliit. Anong ginawa ng ating Panginoon? Di ba? Sinabihan niya yung may-ari, yung nag-prepare o yung nagplano ng aeroplano na, Kuya Sian, dahil ikaw ang may-ari, ikaw nakakaalam ng aeroplano na yan, maglagay ka ng TV para hindi mainip yung mga tao na nakakabiyahe. Di ba? Kung isipin po natin, napakagaling. God knows everything. Siya lamang ang makagawa niyan, hindi po magagawa ng kung sino man. Ang sinasabi lang nila, nagawa ko yan dahil ako. Ako ang dahilan kung bakit nangyari yan. Mga kapatid, kung ano man po ang ginawa natin sa ating buhay na nagawa natin, wag po natin i-acknowledge, wag po natin ipagyabang na ito nagawa ko dahil ako ang gumawa. Ang ipagyabang po natin ay nagawa ko to because of me, not because of God, not because of me. Yan pong ipagyabang natin. Kaya sabi ko kanina, ipagyayabang ko dahil napakagaling ng ating Panginoon. At dapat yan po ang gawin natin. Ipagyabang po natin, ipagsabi po natin kung ano po yung kayang gawin ng ating Panginoon at kung ano pa yung gagawin ng ating Panginoon sa ating buhay. Amen? Yan po ang dapat po natin gawin. Lagi po natin sabihin na tanging ang Panginoon lamang ang makakagawa ng bagay na yan. So, paano daw po natin may enjoy? Meron po tayo dito isang question na lagi nga po natin inaano, paano natin may enjoy ang isang bagay kung wala na tayong ginawa sa ating buhay o sa ating isip na kundi magreklamo na magreklamo. Meron na tayo, nagrereklamo pa rin. Meron na tayong isang bagay, meron na tayong napakaganda ng gitara. Hindi pa rin tayo makontento. Di ba? Kulang pa rin. Napakaganda na ng ating sasakyan. Kulang pa rin. Wala tayong ginawa kundi magreklamo na magreklamo. Kaya po natin hindi ma-enjoy yung gustong ipagawa ng ating Panginoon kasi wala tayong ginawa kundi magreklamo. Wala tayong kakontentuhan sa ating buhay. Alam niyo po, I praise and thank the Lord dahil nakilala kong Panginoon, kami po ay nasa Saudi. Ang sabi ko, nung hindi pa po ako nakakilala sa ating Panginoon, gusto ko magpakayaman, gusto kong pumunta ng Amerika, gusto kong bumili ng madaming bahay, magandang sasakyan. Pero nung nakilala ko po ang ating Panginoon, ipinamulat ng Panginoon sa aking puso at isipan na hindi mahalaga. Huwag mong ilagay sa ating isip at ating puso yung mga bagay na yan. Dahil kahit anong meron ka, maliit man yan o malaki, kapag meron kang kakontentuhan sa iyong buhay at alam mo na ang Panginoon ang nagbibigay niyan, masaya ka. Naranasan niyo po ba yan? Yung kahit kokonti meron ka, napakasaya mo. Dahil ina-acknowledge mo ang ating Panginoon na ang bagay na nilid mula sa ating Panginoon. At naranasan na rin po ba natin sa ating buhay na kahit anong meron tayo, kahit anong dami ng ating pera, kahit anong dami ng ating bahay, kahit anong ganda ng ating mga gamit,
hindi ka masaya. Bakit? Kasi hindi ka kontento kung anong meron ka. Tingnan po natin yung iba. Yung mayayaman. Kahit napakayaman na, ang gusto nila magpayaman pa ng payaman, wala silang kakontentuhan. Pero yung mahirap, yung ngiti nila, sabi nga sa amin, abot hanggang likod. Dahil alam nila, hindi nila iniisip na ay ito lang ako. Masaya sila kung anong meron sila. At totoo naman, yun nga lagi ko nakikita sa Facebook, kung sino pa yung wala, siya pa yung mas generous. Pero alam ko, ang Lord, ang sabi niya, para maging blessing tayo sa ibang tao, anong gagawin ng ating Panginoon? He will bless us first for us to be a blessing to others. Gagamitin tayo ng ating Panginoon, i-bless tayo ng ating Panginoon para i-bless tayo at makapag-bless tayo ng ibang tao. Ganyan ang ating Panginoon. Tanong! Amen? So tanong, another question. Sino po ba ang dapat masunod sa ating buhay? Kanina sabi ko, kanino po ba tayo magtitiwala? Sa tao o sa Diyos? Ngayon, sino po ba ang kailangan masunod sa ating buhay? Ang tao o ang Diyos? Diyos pa rin. Amen. Talaga nga, Kuya Gaspar, iisa po yung ating, Baka magkamali ng sagot eh. Magkamali ng sagot. Tanong, sino mo ang masusunod sa ating buhay? Ang tao o ang Diyos? Diyos pa rin. Diyos. Amen. Diyos pa rin. So, sabi nga po, if we say, kung sasabihin po natin, if we say, God is our master, sino po ang masusunod? Master God. Amen. Ikaw o si God? Si God pa rin. Temptation o si God? God pa rin. God pa rin. The question is, bakit po pag tayo ay dumadaan sa challenges ng ating buhay, sa pain ng ating buhay, sa temptation ng ating buhay, sa pain ng ating buhay, bakit bigla na lang po tayong bumibigay? Nakaranas na po ba tayo nun? Bumibigay po tayo, nanghihina po tayo, nawawala po yung tiwala natin sa ating Panginoon. Ibig sabihin po, kung tayo po ibibigay, kung tayo po ay nanghihina, that means that God is not your master. Kasi bumibigay ka eh. Kasi kung sasabihin natin ng Panginoon ang ating master, hindi tayo bibigay, confident ka na sa kabila ng challenges na yan, sa kabila ng pain na yan, sa kabila ng pinagdadaanan mo, confident ka na sasagutin ng Lord ang mga problema na yan. Hindi yung, parang lang yan, parang pain lang yan eh. Halimbawa, for example, si Ate Mau, may sakit. Yung faith, may sakit. Okay, dahil ako ay may faith sa ating Panginoon, wala na yung trangkaso ko. Pero after 1 minute, Kuya Jomar, pwede bang pakikuha ng thermometer, pakicheck mo nga ako. Di ba? Naintindihan sinabi ko, nasa ng faith mo. I-declare mo sa sarili mo na magaling na ako, wala na yung trangkaso na yan. Pero after a minute, Kuya Jomar, pakikuha nga ng thermometer, pakicheck niya. Kung may faith tayo sa ating Panginoon, pag sinabi natin na magaling na ako, hindi ka na mag-aalinlangan pa, hindi ka na magsasabi, Ate Oli, baka minter, check ko yung aking thermometer, di ba? Una doon yung faith mo. Kasi tao eh. Di ba? Di ba? So dapat ipakita po natin talaga na tayo po ay nagtitiwala po sa ating Panginoon. Alam niyo po yung mga challenges na yun, pinagdadaanan po natin sa ating buhay na yan. Ay nga po sabi, the Lord is my master. Yung pinagdadaanan po natin na yan, wala po yan. Yung po sila yung sinasabi, wala yan. Sabi nga po ng kasama ko doon sa Saudi, wala yan. Kayang-kaya ni Lord yan. Ipagpag nyo lamang po yan. Alam po natin ang Lord lagi pong may gagawin at gagawin. Kumbaga, ma-amaze na lang po kayo. Tapos na pala. Wala na pala. Yun na pala yun. Di mo ba? Yes. Pero dapat nga po, sabi nga po dito, the Lord is my master. But pag sasabihin po natin, the Lord is my master, ibig sabihin po nito, that is consecration. Ano po ba yung ibig sabihin ng consecration? What does consecration mean? Una, the act of dedicating yourself to the Lord, ano yun? The act of dedicating yourself to the service and worship of God. Yan daw po yung una sabi. The act of
dedicating yourself to the service and worship of God. If you are going to serve the Lord, at gusto natin sabihin na kay Lord ako. If we are going to serve the Lord, yun nga po yung lagi sinabi ko kanina. If we are going to serve the Lord, are we going to give our best? Are we going to give our best to the Lord? Pag tayo po ba, pag sinabi po natin na tayo po ay nasa Lord ako, yung po bang pagsiserve po natin sa Lord ay kung kailan lang ako available, kung kailan lang ba ako masaya. Yung pagsisilbi po ba natin sa ating Panginoon is, magseserve ako sa Lord dahil okay yung mood ko ngayon. Sasabihin natin nasa Lord tayo, sasabihin natin na I'm giving my best to the Lord. Pero nakikita sa atin na, okay na yan. Pwede na yan. Paano naman kung sabihin ng Lord, sige, Ate Angel, sinasabi sa okay, ako naman ngayon magsasabi, okay, Ate Angel, okay na sa'yo yan. Bahala na yan. Paano kung sabihin ng ating Panginoon na, Nanay Erlinda, dahil lagi natin sinasabi na busy tayo, sasabihin ko rin bilang Panginoon, busy ako. Hindi mo na kita iintindihin. Diba? Sasabihin natin nasa Lord tayo. Pero hindi natin ibinibigay yung the best natin sa ating Panginoon. At ito po, isang paalala sa ating lahat. Isang paalala po sa ating lahat na kailangan po na ibigay po natin ang lahat sa ating Panginoon. Kailangan po kung consecrated tayo. Di po ba? Kailangan po ibigay po natin yung the best po natin. Kailangan po malinis tayo. Ano po? Kailangan daw po holy tayo. Yung nga sabi kanina sa kanta. Ang sabi dito sa number 2, to make holy or dedicated to a higher purpose. Ano po? To make holy and dedicated to higher purpose. Ang ibig pong sabihin po nito sa Romans 12:1. I urge you, brothers and sisters, to make yourself holy, present yourself as a holy sacrifice to the Lord, pleasing to the Lord, holy and pleasing to the Lord. Di ba yun sabi sa Romans 12:1? Na sabi nga po dito, kailangan daw po tayo holy. Kailangan daw po tayo banal. Pero sabi ko nga, hindi naman po tayo magiging banal. Ano po? Dahil isa lamang po banal, isa lamang po isa lamang po yung pinakamakapangyarihan tanging ang Panginoon lang, Jesucristo lamang. Pero ang sinasabi ko nga po lagi, yung pagiging holy is parating tayo ng parating, palapit tayo ng palapit doon sa holiness na gusto ng ating Panginoon. Bagaman hindi po tayo magiging holy, dahil sabi ko nga si Kristo lamang ang holy, pero palapit tayo ng palapit doon sa holiness na gusto ng ating Panginoon. Kung baga pinabago po tayo ng Panginoon, glory to glory. Ay kailangan daw po i-present po natin ang sarili natin sa ating bilang banal o holy, na kapag tayo po ay nag-serve sa ating Panginoon, kailangan daw po tayo malinis. Kailangan daw po walang bahid. Paano po tayo makakapag-serve sa ating Panginoon? Paano po tayo makakatayo sa pulpito at ipipreach po natin ang sasabihin po natin pagmamahal o love, pero sa puso mo puro hatred ang nasa puso mo? Paano ka makakapag-exhort ng forgiveness sa iyong puso pero hindi ka marunong magpatawad? Paano ka makakapag-serve ng buong puso sa ating Panginoon kung ikaw mismo ayaw mo? At ang pagsiserve po sa ating Panginoon hindi po basta-basta. Kailangan po talaga pag nag-serve po tayo sa ating Panginoon, ibibigay po natin yung ating the best. Maglalaan po tayo ng oras, ng araw para sa ating Panginoon. Hindi po lang, sige, I'm available at this day, okay lang, ganyan, ganito. Yan po yung mahirap sa atin. Ang lagi ko nga po sinasabi, paano naman kung sabihin ng Lord, sige,
busy ako. Magpapahinga muna ako, bahala na kayo sa buhay niyo dyan. Di ba? Pag sinabi ng pamilya natin, ng kapamilya natin, ano maaaramdaman natin pag sinabi ng, for example, ng pamilya natin, ay, Kuya Gaspar, bahala ka na muna sa buhay mo dyan. Hindi na muna kita ano maaaramdaman mo? Di ba malulungkot ka? Eh paano kung yung ninasabihin ng ating Panginoon? Di ba malulungkot din po tayo? Kaya nga lagi po sinasabi, are we giving our best to the Lord? Are we serving the Lord na yung dapat natin ibigay sa ating Panginoon? Di po ba? Nasabi nga po dito, dapat daw po maayos tayo, matino daw po tayo dito. Kasi sabi po dito, consecration is your unconditional surrender to the Lord. Unconditional surrender to the Lord. If we surrender our life to the Lord, hindi po ito yung buhay natin na, kumbaga, hindi po ito yung 50-50 na magsaserve lang tayo sa Lord. Hindi po ito, pag sinabi po natin, isurrender ang buhay natin sa ating Panginoon, ipinagkatiwala po natin ang buhay natin sa ating Panginoon. Hindi po natin ito yung bagay na 180 degrees po dapat, hindi po dapat 360 degrees. Halimbawa, ito ako noon, si Renel na makasalanan. Pag sinabi pong 360 degrees, umikot lang. Bumalik lang ulit ako doon sa kasalanan ko. Hinubad ko lang yung damit ko, pero kinuhulir at sinuot ko. Diba? Dapat daw po yung pagbabago natin sa ating buhay is 180 degrees. Ibig sabihin, 180, diba? Yung hindi na po natin siya babalkan. Ang sabi nga, wag po natin tambayan ang mga problema na yan. Wag po natin tambayan yung mga nagagawa natin nung tayo hindi pa nakakilala sa ating Panginoon. Bitawan po natin yan kung ano man po yung mga stronghold sa ating puso, sa ating isipan, tanggalin po natin yan. Dahil alam naman po natin yan na nasasaktan ang ating Panginoon. If we surrender our lives to our Lord, dapat daw po, sabi nga, dapat daw po maayos tayo. At yun ang gustong ipagawa ng ating Panginoon. I-surrender natin sa ating Panginoon ang lahat ng bagay na yan. Dahil kung gusto po talaga nating magbago, tutulungan po tayo ng ating Panginoon. Nandiyan po yung banal na Espiritu para tayo po ay tulungan ng ating Panginoon. And if you want to serve the Lord and surrender everything to the Lord, sometimes po, God will remove something in our lives. Yun nga po yung sabi ko nung last message ko, sometimes God preparation includes elimination. May tatanggalin ng ating Panginoon sa ating buhay na hindi po ibig sabihin na hindi tayo mahal ng ating Panginoon. Hindi po ibig sabihin na pinaparusahan tayo ng ating Panginoon. Isa lamang pong ibig sabihin na yan. Kapag may tinanggal po ang Panginoon sa ating buhay, sabi ko nga po, may ipapalit ang ating Panginoon. Merong bagay na papaiwanan ng atin ng Lord na hindi po natin kailangan dalhin sa next season o next level ng ating buhay. May mga tao na papaiwanan sa atin. May mga tao na nagdala sa atin sa puntong ito pero hindi na po natin sila makakasama sa next punto ng ating buhay. Naniniwala po ba kayo doon? May mga bagay, sabi nga, di ba, pag tayo po ay nasa airport, di ba, pag tayo po ay nasa airport, kapag yung ating pong maleta, excess, ano po bang gagawin natin? Magbabawas tayo. Iiwanan natin. Sabi ng isa, Kuya Sam, bakit ko babawasan? Di magbabahid na lang ako. Di ba? Babahid ka $200 para sa excess luggage. Pero usually, kapag excess po yung luggage natin, may iiwanan po tayo, babawasan po natin yan. Na hindi po natin pwedeng madala. At ganoon din po sa atin. Sa paglakad po natin dito sa mundong ibabaw, may mga ibabawas po ang ating Panginoon, may papaiwanan po ang ating Panginoon. Hindi po not to punish you, but to make you grow. Tandaan po natin yan. Wag po natin ilagay sa isip natin, kaya may tinanggal ang ating Panginoon, hindi ako mahal. No.
Hindi po ako naniniwala doon. Ako po ay naniniwala. Kaya po may tinanggal ang ating Panginoon dahil alam ko na ang Panginoon ay mayroong ibibigay na mas maganda at mas mabuti para sa ating lahat. Amen? Amen. Di po ba? So, ganun po yun. So, ang tanong po, ano po ba talaga yung will ng ating Panginoon? Ano po ba yung will ng ating Panginoon sa ating buhay? Mabasa po natin yan sa Ephesians chapter 5 verses 15 to 16. Be careful, be very careful then how you live not as unwise but as wise, making the most of the every opportunity. Ano po yung basahin po natin, making the most of every opportunity. Ang salita pong yan, ito po yung habang pinag-aaralan ko to, no? I-research niyo po. Exaguraso. Exaguraso. Ibig sabihin po niyan, to redeem. To redeem. Inire-redeem po yung mga nawalang oras natin. Di po ba? Kumbaga sinasamantala po tayo, bumabawi po tayo doon sa oras na sinayang natin. Kaya nga po, ang tanong po kanina, yung title po ng ating message ng Lord natin ngayon is, are we giving our best to the Lord? How can we serve the Lord? Is, kung napakadami na po nating sinayang na oras. Napakadami na po natin sinayang na opportunity para tayo po yung magsilbi sa ating Panginoon. Kaya nga po sabi nito, kailangan daw po bumawi tayo. Binabawi natin ang ating oras upang tayo ay magsilbi sa ating Panginoon, mag-serve sa ating Panginoon. Sinasamantala po natin ang binigay ng panahon ng ating Panginoon. Kumbaga, you will give your all to the Lord. You will give your best to the Lord. Kasi gusto natin na sulit yung oras na bigay ng ating Panginoon para tayo ay magsilbi sa ating Panginoon. Kumbaga, kailangan po tayong bumawi sa mga oras na sinayang natin. Kailangan po natin mag-exert pa tayo ng extra effort yung sa mga effort na sinayang natin sa mga opportunities na ibinigay ng Panginoon natin na hindi natin nagawa. Kailangan bumawi tayo. Ang sabi niya, kailangan po magpakitang gilas tayo. Magpakitang gilas po tayo sa ating Panginoon. Di po ba? So we're going to do, kailangan gagawin daw po natin to. Bakit daw po? Tingnan po natin yung huli. Making the most of every opportunity na bigay po sa atin ng ating Panginoon. Gagawin daw po natin yung mga bagay na yan. Babawi daw po tayo sa ating Panginoon. Sasamantalahin natin ang oras na yan para sa ating Panginoon. Bakit daw po? Because the days are evil. Hindi po natin alam kung ano ang pwedeng mangyari sa atin. No one knows. Hindi po natin, nakakita po na, lagi pong, even ako, nakaranas po ako nito, nung ako po nasa Saudi, ay, saka na lamang po kami attend. Ang kondisyon ko pa noon, sorry naman, ang kondisyon ko pa noon, Kuya Radel, attend ka na ng Sunday service, sa born again yan, Christian, ganyan. Ang sinasabi ko lagi, ay, saka na, kapag meron na kaming sasakyan, ay, saka na, may pupuntahan kami. Ay, saka na, kasi ang dami kong dahilan. Ang sabi nga ng isa naming kapatiran doon sa Saudi, kaya hindi pupunta. Ang dami niyong dahilan, kaya hindi kayo mapupunta. Maglalaba, maglilinis, magluluto, kung ano pa man, talaga binilang-bilang pa. pero alam niyo yun, di ba? Wag po natin sayangin ang opportunity na ibigay sa atin ng Panginoon. Kasi hindi po natin alam kung ano yung susunod, kung ano yung araw. Hindi naman po natin pwede sabihin na, ay, sa next week na lamang ako magsiserve. Bakit? Ay, Ate Glo, after 2 months na lang po ako mag-a-attend. The question is, bakit? Alam mo ba kung ano ang mangyayari sa iyo bukas? Hindi natin alam. Di mo ba? Paano natin masasabi na magsiserve tayo atin tayo sa Sunday service 2 months? Eh hindi nga natin alam, paano kung mapungkok ka na doon? Paano kung ma-atake ka na doon? Di ba? Kaya nga, kailangan po tayo mga kapatid, kung ano yung dapat po natin gawin na po natin ngayon na. Ang sabi nga, now na. Wag po tayo magpatumpik-tumpik pa, wag po tayo magsayang ng oras para gawin natin yung bagay na yan. Di po ba?
kailangan po gawin na natin, wag na po tayo maghintay pa. So para daw po magawa natin itong lahat, what are we going to do? Ano daw pong gagawin natin? Ang sabi po sa Ephesians chapter 5 verse 17, therefore, do not be foolish, but understand what the will of the Lord is. Therefore, do not be foolish, but understand what the will of the Lord. Kaya nga sabi ko kanina, ano bang will ng Lord sa ating Panginoon? Ng ating Panginoon sa atin? Di ba? Do not be foolish. Minsan tayo, gagawa tayo ng mga bagay na gusto natin na minsan hindi inaalaw ng Lord. Gagawa tayo ng mga bagay, pinipilit natin gawin ang mga bagay na alam naman natin na hindi makakabuti sa atin. Gagawa tayo ng mga bagay na alam naman natin na hindi kakalugod ng ating Panginoon. Gagawa tayo ng isang bagay na alam naman natin na yung consequence ng mga bagay na gagawin na yan ay tayo ang magsasuffer. Pero after tayo mag-suffer, sinong sisisihin natin? Sinisisi natin yung mahal natin sa buhay. Hindi lang yung ating mahal sa buhay, mga kaibigan natin, kapamilya natin. At lalong-lalo na sisisihin natin ang ating Panginoon sa bagay na ginawa natin, na alam naman natin na hindi natin ay kakalugod ng ating Panginoon. Pero sabi nga sa Proverbs 19, people ruin their lives because of their foolishness. And then, they will ask and get angry to the Lord. Tayo bang magagalit sa ating Panginoon? Tatanungin pa natin ang Panginoon. Samantalang tayo ang gumawa ng mga bagay na yan at alam natin kung anong pwede mangyari. Pero ginawa pa rin natin yan at pinilit pa rin natin yan. Tapos magagalit tayo sa ating Panginoon. Hello? May karapatan pa tayo na magsabi sa ating Panginoon, na magtanong sa ating Panginoon. Diba? Samantalang tayo ang gumawa ng yan, ng mga bagay na yan. Ang sabi ko nga, paano po ba natin malalaman ulit ang will ng ating Panginoon? Ha? Paano po natin malalaman kung anong will ng ating Panginoon? Ito lang po. Tumingin po kayo sa akin lahat. Habang wala ko si Pastor. Habang wala si Pastor Joey. Pastor Joey, ako muna. Tumingin po kayo sa akin lahat. Ha? Paano po natin malalaman ang will ng Lord? Are we reading the Bible? Nagbabasa po ba tayo ng Bible? Can I suggest or can I make an encouragement to all of us? Nasabi niya, kailangan po natin, kung gusto daw po natin malaman kung ano ang will ng Lord sa ating buhay, kailangan daw po natin magbasa ng Bible. Ano po ang sabi sa Joshua 1:9? Meditate the Word of God day and night. Basahan po natin ang salita ng ating Panginoon araw at gabi. Ang sabi ko nga po lagi, yung Bible, ito po yung manual of life natin. Nandiyan na po lahat ng kasagutan kung ano po yung dapat natin gawin, kung ano yung dapat hindi natin gawin. At yan po ay matatagpuan lang po natin saan? Sa Biblia. At malalaman po natin ang will, ang kalooban ng ating Panginoon kung tayo po ay magbabasa ng Biblia. Paano po natin malalaman ang kalooban ng ating Panginoon kung tayo mismo sa ating sarili ay hindi tayo nagbabasa ng Biblia? Dapat po mag-spend po tayo ng time para po tayo ay magbasa ng Biblia upang malaman po natin kung ano po talaga ang kalooban ng ating Panginoon sa ating buhay. Amen. Napakaganda po na may mga ganitong gawain, Bible study, pero kailangan pa rin po natin na magbasa ng Biblia. Amen po ba? Amen. So ngayon po, balikan po natin yung title natin kanina at yung text natin. So let's go back to the title po. Ano po sabi doon sa title at the angel? Are we giving our best to the Lord? Are we giving our best to the Lord? Kung matatandaan po natin doon po sa Old Testament and sa New Testament and up to now, tinuturuan po tayo ng ating Panginoon na kailangan daw po natin i-dedicate ang ating buhay. Kailangan daw po, pag nag-serve po daw tayo sa ating Panginoon, kailangan daw po
the best yung ibibigay po natin sa ating Panginoon. Kailangan daw po laging the best at i-dedicate po natin ang the best natin sa ating Panginoon. Paano po natin ito malalaman? Nung yung anak po ni Adam and Eve, si Abel po, mababasa po natin yan doon sa Genesis chapter 4 verses 4. Genesis chapter 4 verse 4. And Abel also brought an offering, fat portion from some of the firstborn of his flocks. The Lord looked with favor on Abel and his offering. Alam niyo po yung mga panahon ng Old Testament, nag-o-offer po yung mga tao kung ano po yung the best, yung matataba na animal, ano. Yung kailangan daw po yung i-offer mo, ibibigay mo sa ating Panginoon, yung pinaka-the best doon sa mga alaga mo o kung anong meron ka. At yan po yung ginawa ni Abel, ibinigay niya yung fat portion ng animals. Kasi because yun nga po yung pinaka-the best na ibinigay ni Abel, yung best part, yung matabang animal. Naalala ko tuloy yung Sunday, ng Friday, nandun sa Bible study. Napag-usapan kasi yung fat eh. Sa lechon, alin po ba yung masarap? Balat. Diba? Yung taba. Diba? Kasi fat eh, taba. Pero sabi ko nga, yung pala pagiging high blood, o pagtaas ng presyon ng dugo natin, hindi pala ito dahil sa taba o sa balat ng lechon. Alam niyo po ba yun? Na hindi pala yun ang dahilan. Kaya po tayo ay naging high blood. Alam niyo po kung ano yung dahilan kung bakit daw po tayo naging high blood? Hindi po dahil sa skin o sa taba, dahil daw po sa buto. Bakit po dahil sa buto? Ha? Dahil pag ako, pupunta ko kayo ng lechon, buto na lang ang nakita ko, magagalit ako. Ma-high blood ako. Bakit wala ng balak? Bakit wala ng taba, wala na akong kakainin? Joke lang po yun. Pinapatawa ko lang po kayo. Di ba tayo gano'n? Kapag wala na yung balat, ay wala ng balat, wala nang kakainin. Wala na yung taba. Di ba? Ma-high blood tayo, kaya pala tayo ma-high blood dahil sa buto. Hindi po sa skin, hindi, joke lang po yun. So yan po yung ginawa. Yan po yung ginawa ni Abel. Ibinigay niya yung pinaka-the best niya para sa ating Panginoon. Na talagang yung ino-offer talaga nila is talaga yung pinaka-the best. Pero yung tingnan po natin yung opposite, yung kay Cain. Sa Genesis chapter 4 verse 5, sabi po dito, but on Cain and his offering, he did not look with favor. So Cain was very angry and his face was down. Kasi hindi po naging masaya. Kasi po hindi po yung the best yung ibinigay ni Cain at hindi po yun ang gusto ng ating Panginoon. Kung tayo nga daw po ay magsaserve sa ating Panginoon, kailangan daw po yung the best yung ibibigay natin sa ating Panginoon. Pag tayo po ay tutugtog, kung tayo po ay kakanta, kailangan daw po magbigay tayo ng oras, mag-practice tayo, pakinggan natin yung kanta. At hindi lang po dito sa music team. Pag gusto po natin mag-serve sa Lord, gagawin po natin yung pinaka-the best. Hindi lang po dito sa church, sa loob ng church, sa trabaho natin, sa bahay natin. Kasi sabi niya, everything you do it for the glory of God. Kailangan po, the best po yung ibibigay natin, hindi yung basta-basta na. Gagawin mo na rin lang naman eh, bigay mo na yung the best mo. Di po ba? Hindi yung basta na, ay, gaganto na lang ako. Amen! Tapos na. Di ba? Brothers and sisters, kung tayo po ay magsisilbi sa ating Panginoon, o magsisilbi po tayo sa mga tao, lalong-lalo na sa ating Panginoon, kailangan po, ibigay po natin yung the best natin para sa ating Panginoon. Kailangan daw po, kapag ang nangyari po sa atin, kapag yung mga bagay na yan, pinanghawakan natin, yung mga bagay na yan, hindi daw po dapat tayo ang kontrolin ng mga bagay na yan. Dapat daw po tayo ang kumokontrol ng mga bagay na yan, kung anong meron tayo, yung mga offering na yan, kung mga gamit na yan, mga bagay na yan. Kailangan daw po tayo ang mag-control sa mga bagay na yan.
na kailangan lang daw po natin na i-acknowledge po natin ang Lord na lahat ng bagay, itong family ko is galing sa ating Panginoon. Kung anong meron ako ngayon, galing ito sa ating Panginoon. Kung anong magandang sasakyan meron ako ngayon, ito ay galing sa ating Panginoon. Kung anong merong magandang bahay ako ngayon, ito ay galing sa Panginoon. We are acknowledging all things are coming from our Lord. Hindi po natin ito galing sa anuman. At kailangan po natin talaga ibigay yung the best natin. Amen? Kasi nga po ang sabi doon, and what is the result of this? Pag in-acknowledge po natin ang ating Panginoong result sa Matthew 6:33, at Angel, but seek ye first the kingdom of God and His righteousness. Ano po? At ano yung blessing? But seek ye first the kingdom of God and His righteousness. Kailangan daw po hanapin natin. Isip natin ang ating Panginoon dahil lahat ng bagay ay nagmumula sa ating Panginoon. Paano po natin malalaman kung hindi natin isisik ang ating Panginoon? Paano po natin i-acknowledge ang Lord kung hindi po natin alam na yung pala yung kalooban ng ating Panginoon? At pag inilang po natin, isinik po natin ang ating Panginoon, ano yung blessing? And all these things shall be given to you as well. Amen? So, for the conclusion po, sa Matthew chapter 16 verse 26, what good will it be for someone to gain the whole world yet forfeit their soul? Or what can anyone give in exchange for their soul? Diyan po ano? Anong sasabihin natin? Anong silbi kung meron tayong Lamborghini, kung meron tayong magandang bahay, malapalasyong bahay, kung meron tayong magagandang gamit, kung meron tayong madaming kakilala o magandang trabaho, kung yung kaluluwa naman natin ang magsasuffer? Anong silbi ng mga bagay na yan? Kung tayo mismo, hindi tayo nagsisilbi sa ating Panginoon. Anong silbi ng mga bagay na yan kung yan ang pagtutuunan natin, yung mga bagay na yan? Kung yung mismong kaluluwa naman natin, yung mawawala. Kung yung mismong kaluluwa naman natin ang magsasuffer. Kaya mga minamahal ko mga kapatid, bago po ako matapos, I want to encourage all of us na yung mga bagay na yan, pansamantala lamang yan, panandalian lamang yan. Pero, ang ating Panginoon, panghabang buhay, pangmatagalan, yan po yung tandaan natin. At alam naman po natin, ang sabi ko nga, are we serving the Lord? Are we giving our best to the Lord? We need to give our best to the Lord. Amen? Do you want to give your best to the Lord? Amen. Amen? And give it to the Lord. Amen. Glory to God po. Amen. Sige po, tayo may manalangin. Muli, Panginoon, maraming salamat po sa oras nito. Tunay niya po, Panginoon, na napakabuti mo. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong salita na tunay niya po nga nag-encourage sa buhay ng bawat isa na dapat po na mag-serve kami sa iyo wholeheartedly. Yung the best, ibigay namin sa iyo, O Lord. Hindi yung 50-50 lang. Bagkus, Lord, convict us. Ipadama mo sa amin, ipaalam mo sa amin. I-remind mo kami, O Lord, na kailangan ko magsasabi